Tingnan kung paano kumita ng 10,000 araw-araw. Ginamit niya lahat ng ipon para sa dilaw na damit. Pumunta sa paliparan at pumili ng kotse. Nagkunwaring serbidor at kumaway sa mayaman. Inakala ng mayaman na taga-parada siya. Kaya, hindi lang siya kumita ng malaking tip. Nakakuha pa ng libreng mamahaling kotse. Kikita ng 10,000 sa paupahang kotse. Sobrang saya niya. Si Neil ang pangalan niya. Gwapo at eksperto sa panggagaya at pagnanakaw. Sinadya niyang makulong 4 na taon. Araw-araw nasa selda lang. 4 na buwan na lang gusto pang tumakas. Nag-ahit siya. Ginamit tubig ng inidoro sa buhok. Para sa mamahaling estilo. Suot ang ninakaw na uniforme. Lumabas ng banyo. Tumakas sa harap ng gwardya. Nainggit ang mga kasamahan. Ginamit ang nakaw na susi para buksan ang pinto. May humawak sa kanya bigla. Nagulat si Neil. Buti akala bagong gwardya siya. Tinignan lang at pinadaan. Pumunta siya sa bakuran. Nakita ang truck ng bilanggo sa sulok. Pinaandar ng walang susi. Nagpatugtog ng paborito. May nakitang sorpresa sa posas. Masayang umalis ng bilangguan. May ingay sa loob ng pelikula. Dumating agad si Agent White. Narinig tumakas ang hirap huliin. Sa harap pa ng pinto lumabas. Galit na galit siya. Nagtataka paano nakakuha ng susi. Pumasok sa selda ni Neil. Nakita ang recorder na intindihan. Ginamit pala ang tape para baguhin ang barcode. Hindi dapat binigyan ng recorder. Ang hindi niya maintindihan. Bakit tumakas 4 na buwan na lang? Pinanood lahat ng video ni Neil. Hindi nag-aahit ang dating laging malinis. May problema dito. Tiningnan kailan nagsimula. Gusto malaman lahat ng nangyari. Tama nga, bumisita ang girlfriend na si May. Tiningnan ang video ng bisita. Walang tunog, pero halata galit si May. Dati linggo-linggo bumibisita. Hindi na bumalik mula noon. Alam ni White may kinalaman si May. Pumunta agad sa bahay ni May. Nakita si Neil doon. Wala si May. May iniwang bote lang. Nag-usap sila parang magkaibigan. Naawa si White. 4 na buwan na lang lalayan na. Dagdag 4 na taon para sa babaeng umalis. Hindi alintana ni Neil. Pareho lang kahit saan walang kasintahan. Tunay na puso sa pag-ibig. Nang magpapasakop na siya. Nakita ang metal sa damit ni White. Bakit may ganito sa damit? Alam niyang may problema si White. May inaalok na kondisyon. Kung sasabihin ko ano ito. Bibisitahin mo ko sa kulungan. Simpleng kahilingan. Pumayag agad si White. Security thread ng $100 ng Canada. Isang pangungusap lang. Naintindihan ni White. May mas magaling pa pala. May kaso si White ng pananalapi. Si Xiang Biao ang hinahanap. Nahanap ang kaha ng pera. Sumabog pagbukas. Nawala lahat ng ebidensya. Walang nasaktan. May nakitang metal si White. Hindi alam ang gamit. Naliwanagan sa sinabi ni Neil. May bagong lead sa kaso. Kinausap ang Canada. Totoo na sa pera nila galing. Pinakabagong disenyo. Malalim ang kaalaman niya. Masayang bumisita kay Neil. Para sa dagdag impormasyon. May kontrata si Neil. Maging consultant ng FBI. Huhulihin si Xiang Biao. Pumayag agad si White. May ekspertong kriminal kasama. Tataas ang mga kaso na susulot. Pinalaya si Neil. May electronic tracker sa paa. Bagong kagamitan ng pulis. Kung lumampas ng 2 milya. O subukang tanggalin. Malalaman agad ni White. Kaya pinayagan siyang lumaya. Saan ang bagong bahay mo? Kulang ang pondo. Dinala sa lumang hotel. Hindi gusto ni Neil. Hindi para sa eksperto ang lugar. 700 ang kulungan kada buwan. Ganon din ang budget. Maganda na ito sa presyong yan. Humanap ka ng mas maganda. Ang pangungusap na ito, binigyan si Neil ng pagkakataon. Pumunta sa ukay para sa damit. May babaeng nagbebenta. Nakita na mamahaling damit. Kinausap niya, damit ng namatay na asawa. Ayaw na makita kaya ibebenta. Ginamit ni Neil ang talento. Matalino at gwapo siya. Napatawa ang mayamang babae. Binigay libre ang damit. Inimbitahan pa sa bahay. Kinabukasan, pumunta si White. May sulat mula kay Neil. Iniwang sulat, address ng bahay. Nagulat si White pagdating. Napakamamahal ng mansion. Kinakabahang kumatok si White. Sabi niyang mali ata ang bahay. Nasa balkonahe daw si Neil. Pumunta sa itaas.
Hindi makapaniwala si White, napakayaman ng lugar. Si Neil parang may-ari ng bahay. 700 lang dito. Oo, aalagaan ko lang ang apo niya. Yaya ka niya. May magandang babae lumabas, apo ng mayaman. Inis na inis si White. Pinapalitan agad ang damit ni Neil. Umupo siya para sa almusal. Ang kape katumbas ng kalahating sahod. Dumating ang mayaman. Sinabi na kriminal si Neil. Pati asawa ko. Lalo pang nainis si White. Si Neil nakamamahaling damit. Para siyang katulong lang. Pero na umalis na. Galit ka ba? Inggit ka lang. Ano sabi mo? Sabihin mo anong nilabag ko. Babalik ako sa kulungan. Ikaw. Natahimik si White. Walang nilabag na patakaran. Sumakay ka na sa kotse. Pumunta sila sa paliparan. May mga librong pambata ni Xiang Biao. Naguguluhan si White. Walang ebidensya. Gusto ba ng kriminal ang fairy tale? Hinanap ang nagpadala ng libro. Hindi pa tapos mag-usap. May abogadong pumasok. Umalis muna si White. Pagkatapos, tinanong bakit may abogado. Wala akong tinawagan. Paano nalaman ng abogado? Tama nga, pinatay ang negosyante. Nawala ang lead. Puro libro na lang ang natira. May nakita si Neil sa unang pahina ng libro. Parchment mula Spain noong 1944. Bihira pero hindi mahal. Sa karanasan niya, maganda sa Peking Bun. Sa investigasyon, pumunta si Xiang Biao sa archives. Nakausap ang direktor, may nakitang ₱1,000,000 bond. Nalaman, maraming bond noon. Isa na lang ang natira pagkatapos ng gera. Nawala ang iba, kinuna ng litrato ni Xiang Biao. Tandang-tanda niya, walang ibang interesado sa bond. Ipinakita ang parchment, pareho sa bond. Nagkukwento pa ang direktor. Sabi ni Neil Peke, magaling na gaya pero, tinta gawa sa bakal at galactose. Hindi pa tuyo, amoy mo may goma pa. Inamoy ng direktor. Peke nga, pagkasuri nila, naiintindihan bakit may libro, pero bakit kailangang palitan. Ipinaliwanag ni Neil, kung sabihin ni Xiang na may tunay na bond. Para malaman kung totoo, ihahambing sa museo, pinalitan na pala ang totoo. Hindi mahahalata ang pagkakapeke. Bilyon ang kikitain sa ilang bond. Malaking plano ni Xiang. Malas niya nakita ni Neil. Nakita ang mali. Eksperto lang gagawa nito. Hindi makapirma sa gawa nila. Pero may iniiwang marka. May CH sa bond. Sa kaalaman niya, si Dashan ang CH na manggagaya. Ibig sabihin, si Dashan si Xiang Biao. May printing shop si Dashan. Doon siguro ginagawa ang bond. Pumunta sila agad. May mga bantay sa labas. May tunog ng makina sa loob. Tiyak na lugar ni Dashan. Hindi basta makapasok. Kailangan ng warrant. Pagbalik, galit si Neil mawawala na sila. Binigyan ng libro tungkol sa batas. Hindi pwede ang iligal na ebidensya. Dapat pag-aralan. Gabi na, binasa ang batas. Tiningnan ang tracker. Kinuha susi ng mayaman. Bumalik sa printing shop. Samantala, may mensahe si White. Lumabas si Neil sa lugar. Nagulat siya. Tatakbo ba siya? Tumigil si Neil sa labas. Kumuha ng litrato. Napansin ng bantay. Dinala siya sa loob. Tama nga siya. Puno ng libro at makina. Kung magtagumpay, ₱1,000,000 agad. Ikinulong si Neil. Bulletproof ang salamin. Nilock niya ang pinto. Nagulat si Dashan. Kilalang kilala si Neil. Pinapakuha ang susi. Kalmado lang si Neil. Tinaas ang pantalon. Nakita nila ang tracker. Bigla, dumating si White at pulis. Sa lakas ng puwersa, nahuli si Dashan nang walang putok. Naintindihan ni White ang lahat sa tracker. Ayon sa batas, kung may sospek sa pribadong lugar, hindi kailangan ng warrant. Pwedeng kunin lahat ng ebidensya. Kasama na ang mga peking bond. Wala nang magagawa si Dashan. Binuksan ni Neil ang pinto. Habang abala sila, nakuha ang tunay na bond sa kaha. Tapos na ang kaso. Nag-aalala si White. Napakahusay ng katabi niya. Hindi alam kung tama ang pinalaya siya. Sana hindi magiging kalaban. Pag-uwi ni Neil, nandoon na si Muzzy. Mahalagang karakter siya. Minsan mas magaling pa kay Neil. Tingnan mo. Tanggalin mo nga ito. Hindi ko kaya. Wala nga. Tinanong kung nasaan si Kate. Kaya nga siya nandito. May ipinakitang litrato.
Si Kate at isang kamay. May singsing sa kamay. Baka mahanap si Kate sa singsing. Alam niyang hindi pwedeng magmadali. Maging consultant muna siya. Magagamit din ang posisyon. Kinabukasan, may magandang balita, dahil sa kaso ni Dashan. Magiging official consultant na siya. Mula bilanggo naging FBI consultant. Pinatunayan na tunay na ginto saan man dalhin.